Maulap ang hapon sa gilid ng palengke. Nagbabadya ng ulan na tila kanina pa nag-aabang ng tamang oras upang bumuhos. Ang trapal na bubong ni Mang Isko ay kulay gray na punit-punit, nakasampay sa pagitan ng dalawang poste. Sa ilalim nito'y naroon siya, nakaupo sa bangkito. Siya ay payat, tuyot at balingkinitan. Ebidensya ng bawat gutom at hirap na kanyang tiniis. Sa edad na 65, ramdam na niya ang mga kirot sa tuhod tuwing pipihit upang kunin ang mga gamit. Hindi na rin gaanong makadinig ang tenga niya sa kanan, kaya't kailangan niyang tumingin muna bago sumagot. Ang kanyang pwesto ay walang pangalan, wala ring tarpaulin. Tanging lumang kariton na yari sa kahoy, may bitak sa gilid at pintura ng sapatos na halos natuklap na ang nagsisilbing shopfront. Doon nakapatong ang makinang pangtahi, itim, kalawangin, may gumagalaw pang bahagi sa awa ng langis at dasal. Sa paligid niya'y dumadaan ang mga taong abala. May nag-aalok ng isda, may nag-aaway sa presyo ng saging, at may batang umiiyak dahil naiwan ng ina. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nananatiling tahimik si Mang Isko, nakatuon sa sapatos na pinatahi. Gaya ng isang alagad ng sining, na bawat hibla ng sinulid ay itinataga sa alaala ng kahapon. Diyos ko, wag muna sanang umulan. Tapusin ko lang itong sapatos na to. Isinusumpa niya sa isip habang pinupunasan ng panyo ang noo. Nadampian ng konting dugo ang panyo. Pumutok na naman ang kalyo sa kanyang hinlalaki. Wala siyang reklamo. Hindi siya marunong sumigaw. Ang tanging pagsigaw niya ay sa isip, sa gabi, sa mga panahong hindi siya pinapansin ni Aling Lorna dahil ayaw niyang iparamdam ang bigat. Dumating si Aling Lorna mga 2:30, tangan ang bayong ng plastik. Dahan-dahan siyang lumapit para bang ayaw niyang istorbuhin ang asawang abala. Isko, mahinang tawag ni Aling Lorna habang inilalapag ang bayong sa gilid ng bangkito. Lugaw ulit, may itlog yan. Hindi sumagot si Mang Isko. Tahimik niyang kinuha ang lagayan, inilapag sa tuhod at nagsimulang kumain. Wala nang tanong, wala nang reklamo. Nilagyan na lamang ni Lorna ng konting kalamansi at asin ang lugaw para may lasa, kahit na't malamig na ito sa paglalakad mula bahay. Hindi ka na naman kumain kanina, ano? Tanong niya halos pabulong. Habang pinapanood ang mabagal na paggalaw ng kutsara sa loob ng plastik, ngunit nagsinungaling siya. Sinabi na lang niya kay Aling Lorna na kumain siya ng pandesal kaninang umaga, kahit ang totoo'y tubig lang ang laman ng tiyan niya mula pa kagabi. Ayaw niyang mag-alala ito. Sapat na ang pagod ng asawa sa paghahanap ng paraan para makapagluto ng kahit kaunting lugaw. Maaga pa lang ay nararamdaman na niya ang pag-ikot ng sikmura. Nanginginig na nga ang kamay niya sa gutom habang nagtatahi kanina. Tahimik silang kumain. Tumingin si Lorna sa langit, sa siwang ng trapal. Mukhang uulan. Pag humulan, hindi na naman matatapos ang mga sapatos. Pag di naman umulan, maalikabok. Wala talaga tayong panalo. Ano? Pareho silang natahimik. Isang buntong hininga lamang ang simunod. Naalala mo nung may pwesto pa tayo sa loob ng lumang terminal? Tanong ni Lorna. Tumango si Mang Isko. Oo, may ilaw pa noon. May saksakan pa. Hindi pa inaagawan ng mga negosyanteng may koneksyon. May dingding pa. May upuan para sa mga customer. May benta. Napatingin sila sa isa't isa. Pareho silang may luha sa sulok ng mata. Pero pinipidilan. Hindi sila sanay magpakita ng kahinaan sa isa't isa. Lalo na si Mang Isko. Para sa kanya, ang iyak ay para lang sa gabi. Sa likod ng saradong mata. Ito na ba ang buhay nating hanggang dulo, Isko? Saglit siyang natigilan, napakamot sa ulo. Ibinigay sa atin ng Diyos. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin. Pero may anak naman tayo, di ba? Engineer siya sa Maynila. Hindi ba't siya ang dahilan kung bakit tayo nagtiyaga? Napatigil si Isko. Tiningnan ang lugaw sa harap niya na hindi pa niya ubos. Si Ray, baka abala lang. Baka hindi na tayo mahalaga sa kanya, sambit ni Aling Lorna.
mahina ngunit tagos sa laman. Hindi siya nakasagot. Sa loob-loob niya, matagal na siyang binabagabag ng tanong na iyon. Araw-araw, unti-unti siyang kinakain ng pananahimik ni Ray. Ilang taon na ang lumipas. Minsan hindi man lang nakabisita. Walang tawag, walang text, walang sulat. Wala man lang kahit simpleng kamusta. Parang unti-unting lumulubog ang inaasam nilang dahilan. Isko, ginawa natin ang lahat. Isang kahig, isang tuka tayo. Pero napagtapos natin siya. Naalala mo nung ibinenta mo pa yung singsing ng tatay mo para lang makabayad ng tuition? Tumango siya. Pinakamasakit yon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi bale na. Para kay Rayto, para sa kinabukasan niya. Hindi naman natin siya sinisingil sa lahat ng pinaghirapan natin para mapagtapos siya. Wala tayong hinihinging kapalit. Pero sana, kahit papaano, hindi niya tayong nakalimutan. Hindi na niya alam kung anong isasagot. Umupo na lang siya. Inubos ang lugaw kahit malamig na. Sa bawat subo ay parang kasabay na nilulunok ang sakit, pagkadismaya at tanong na hindi na niya kayang tanungin pa. Bandang 5:00 ng hapon, habang pinupunasan ni Mang Isko ang makinang pantahi at inaayos ang mga gamit para gumayak na pauwi. Lumapit ang isang batang lalaki. Naka-uniforme. Pero ang laylayan ng pantalon ay basang-basa at putik-putik. Bit-bit niya ang isang pares ng sapatos na may hiwa sa harap, pudpud na ang takong, at parang isang hakbang na lang ay tuluyang magkakahiwalay. Tay, maaayos pa po ba ito? Mahina ang tinig. Tumingin si Mang Isko. Bata pa. Siguro'y grade 4 lang. Maputla, may galos sa tuhod. Sige, maupo ka. Umupo ang bata. Tinitigan ni Mang Isko ang sapatos. Hiwalay na ang swelas. Punit ang tahi sa gilid at may amoy na galing sa loob. Magkano po? Talong ng bata. Pero kitang-kita sa mata nito na hindi ito panong kundi panalangin. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, tinanong niya, anong pangalan mo? Iho? Carlo po. Nag-aaral ka ba? Opo, sa public school lang po. Doon sa likod ng palengke. Tahimik na tumango si Mang Isko. Itinabi ang sapatos at ngumiti. Sige anak, aayusin ko to. Pero hindi mo na kailangang magbayad. Nabigla si Carlo. Hindi po. Wala po talaga akong pera. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Yan lang ang gusto ko kapalit. Sadlip na natahimik ang bata. Nangingilid ang luha sa mata. Maraming salamat po, Tay. Basta tuwing suot mo ito alalahanin mong kahit mahirap tayo, hindi tayo basura. May tumatahi sa buhay natin kahit parang punit-punit na. Sa gabing iyon, sa kanilang maliit na tahanan, habang tinatahi ni Mang Isko ang sapatos ni Carlo, napatingin siya sa kanyang asawa na nakatulog sa banig. Hinaplos ni Mang Isko ang bagong tahi. Sinigurado niyang matibay ang pagkakabit. Tulad ng ginagawa niya sa sarili tuwing umaga, pinipilit magpatuloy. Hindi siya tumanggap ng bayad sa mahirap na estudyante, pero sa bawat sapatos na kanyang inaayos nang walang kapalit, may kapalit pa rin, isang pakiramdam na kahit papaano, may silbi pa siya sa mundong ito. Kinabukasan, ng hapon, habang nililigpit na ni Mang Isko ang kanyang mga gamit, sapatos na aayusin pa, balat na kailangan itabi, sinulid na ubos na, isang nilalang ang lumapit mula sa dulo ng eskinita. Maliit ang nilalang, halos hanggang tuhod lang ng karaniwang tao. Nakayuko ito habang naglalakad, ngunit may tindig na parang hindi basta-basta. Magandang hapon. Sabi ng boses, hindi pa malapit pero malinaw. Napalingon si Isko, bahagyang nabigla pero hindi siya kinabahan. Ang taong huminto sa harap niya ay kakaiba. Maliit, puti ang buhok, at ang balat ay tila pinagsamang kulubot ng matanda at kintab ng ginto. Ang suot ay hindi karaniwan. May kaba itong kulay luntian na tila yari sa dahon o alon ng hangin. Magandang hapon din po. Sagot ni Isko, maingat. Ano pong maipaglilingkod ko? Tahimik na inabot ng nilalang ang isang pares ng sapatos. Kulay brown, luma na, ngunit may disenyong hindi niya mawari.
May ukit ng araw, bituin at alon sa gilid ng swelas. Mana ko pa ito sa ninuno ko, wika ng nilalang. Matagal na, napakarami na nitong nilakaran. Kalsadang bato, daang lupa at maging sa mga daang hindi tinatahak ng tao. Hindi nagsalita si Mang Isko. Tinitigan niya ang sapatos, saka muling tumingin sa estranghero. Pasensya na po, medyo kakaiba lang talaga to. At kayo rin po, tapat niyang sinabi, ngunit walang panghuhusga. Mumiti ang nilalang. Ako si Masigasig, isa kong duwende Mang Isko. Hindi mo ako makikita sa araw-araw, pero matagal na kitang pinagmamasdan. Bahagyang napakamot sa bapok si Mang Isko. Ano pong gusto niyong gawin ko dito sa sapatos? Gawin mong buo ulit. Huwag lang ang anyo, pati ang biwa. Napatingin si Mang Isko. May saglit na katahimikan bago siya tumango. Sige po, babalikan niyo ito. Isang linggo, sagot ni Masigasig. 5:00 ng hapon. Sa huling sinad ng araw, doon ko babalikan ang sapatos. Tumamo si Mang Isko. Mainat ang pinig. Sige po, aasahan ko po kayo. Pilit siyang ngumiti. Ngunit sa kaloob-looban niya, may kumislot na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang ang araw na iyon ay hindi basta dumaan kundi may iniwang pagbabago sa hangin. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong nilalang, dahan-dahang sumikip ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa tahimik na kutob. Tila may puwersang higit sa ordinaryo ang pumasok sa kanyang simpleng mundo. Sa kanilang tahanan ng gabing iyon, habang si Aling Lorna ay naglalaban ng kaunting damit sa batya, nakaupo si Isko sa ilalim ng gaserang mahinahang sindi. Tahimik niyang pinagmamasdan ang sapatos. May kung anong hatak ito sa kanya, hindi gaya ng ibang sirang sapatos. Huwag mong masyadong titigan, biro ni Lorna, baka maanakan mo yan. Mumiti si Isko, parang mas buhay pa nato kaysa sa ibang taong duwaraan sa pwesto natin. Nilapitan siya ni Lorna, pinignan ang sapatos. Bakit? Anong meron? Tingnan mo tong tahi sa gilid, parang hindi lang sinulid, parang sining. Ganyan naman talaga yan, di ba? Umiling si Isko, hindi, iba. Ramdam kong hindi to gawa ng kamay na tulad natin. Bakit pinagawa sa'yo? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko may dahilan. Kinabukasan, sinimulan niya ang trabaho. Una ang pagputol ng lumang tahi. Maingat, dahan-dahan. Para bang bawat hibla ay may dalang kasaysayan. Nang gamitin niya ang lumang karayom, ang espesyal na ginagamit lang niya para sa mga mapanghamong sapatos. Napansin niyang tila dumudulas ito sa tela, parang kusa itong sumusunod sa kanyang kamay. But parang mas madali na yun, bulong niya sa sarili. At mas maayos ang tahi? Kahit ang makinilyang luwa ay hindi sumablay. Ang pedal na dati nangangailangan ng tulak, ngayon ay tumatakbo na parang bago. 2 araw siyang nagtahi. Hindi siya masyadong kumain, hindi rin halos nakipag-usap. Si Lorna na mismo ang nanabot ng kapet tinapay sa mesa. Hindi mo na ako pinapansin, biro nito. Hindi naman, sagot ni Isko. Kakaibang sapatos lang talaga ito para sa espesyal na nilalang. Sa ikalawang gabi, matapos ang huling tahi, inilatag ni Mang Isko ang sapatos sa mesa. Tumitig siya. Hindi lang ito bagong ayos. Parang bago na ang kaluluwa nito. May kakaibang kinang ang balat. Ang mga ukit ay mas lumalim, mas malinaw. Ang sinulid ay tila may sinag na ginto. At sa sandaling iyon, tila narinig niya ang tinig ng kanyang yumaong ama, isang sapatero rin. Kung may puso ang sapatos, dapat may puso rin ang kamay na humahawak sa kanila. Eksaktong 1 linggo, 5:00, bumalik si Masigasig. Hindi siya naglakad, tila lumulutang lang sa ibabaw ng kalsada. Parang hindi nadadampian ng lupa ang kanyang mga paa. Hawak niya ang parehong ngiti, ngunit mas malalim, mas mapagmasid. Tiningnan niya ang sapatos, hinaplos ito, ngumiti. Hindi ko akalaing mabubuhay pa ito, aniya. Ginawa mo ang hindi nagawa ng marami, ang ayusin. Hindi lang ang katawan ng sapatos, kundi ang alaala nito. Hindi makatingin si Mang Isko ng diretsyo.
Para bang nakadama siya ng hiya, ngunit may kaakibat na pagmamalaki. Ginawa ko lang po ang alam ko. Wala pong espesyal sa ginawa ko. Meron, sagot ni Masigasig. Ang hindi paghanap ng kapalit, ang paggawa dahil dapat gawin. Mula sa kanyang bayo, inilabas niya ang isang maliit na kahong kawayan. Inilapat niya ito sa lamesa ni Ma'am Isko. May ukit ito sa ibabaw, bituin sa loob ng bilog. May 6 na maliit na titik, diwa, tiwala, gawa. Sa loob niyan, aniya, ay hindi kayamanan. Pero kung totoo ang puso mo, mas hihigit pa ito sa ginto. Salamat po, pero huwag mong buksan agad at huwag mong ipapakita kanino man. Bahagyang ngumiti si Masigasig. Basta totoo ang puso mo, tutulungan ka niya. At gaya ng dati, tumalikod siya at naglaho na lang. Kinagabihan, natutulog na si Aling Lorna sa banig. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng ambon sa bubong. Binuksan ni Mang Isko ang kahon. Sa loob ay isang butiki. Gintong-ginto ang balat. Maliit pero parang kumikislap sa dilim. Hindi ito gumalaw pero buhay. Ang mga mata nito'y tila apoy sa ilalim ng tubig. Hindi ito totoo, bulong niya. O baka masyado nang akong pagod. Hinawakan niya ang kahon at inilapit sa ibabaw ng makinilya. Inilabas ang butiki. Tumakbo ito ng marahan at pumwesto sa tabi ng kahon ng balat. At mula sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa sa paggawa. Maagang dumating si Mang Erning, isang retiradong karpintero na kilala sa palengke, hindi lang dahil sa lakas ng boses, kundi sa tapat nitong pag-uugali. Matikas pa rin ang katawan, kahit may tungkod, ngunit halatang hinahabol na siya ng taon. At rayuma. Dala-dala niya ang lumang sapatos na dati nang inayos ni Isko. At ngayon ay gusto nitong ipareplace ang swelas. Isko, kaya pa ba to? Kung hindi na, wag mo nang pilitin, sabihin mo lang. Wika ni Mang Erning, sabay abot ng pares na tinagpi-tagpi na ng panahon. Tinanggap ni Mang Isko ang sapatos at sinipat ito. Kaya pa to, tahilang ito, magsasama pa kayo ng ilang taon. Matapos ang ilang oras, natapos ni Mang Isko ang pag-aayos gamit ang balat na nadampian ng butiki. Iyon ang una niyang naisip dahil tila umaangkop ito sa mga may maseselang paa o mas mabibigat ang katawan. Pagbalik ni Mang Erning, agad itong naupo sa kahoy na bangkito. Isinuot ang sapatos. Unay mabagal, parang nangangamba. Pagkatuntong ng swela sa simento, agad siyang napatigil. Isko. Napalingon si Mang Isko mula sa pinupunasan niyang makinilya. Bakit parang hindi ko na nararamdaman sa paa? Ha? Masikip po ba? Tanong ni Mang Isko, agad na lumapit. Hindi, yun na ang nakapagtataka. Umiling si Mang Erning. Hindi ko nga maramdaman kung may suot ako. Para lang akong nakapaa. Pero walang sakit, walang lamig, walang bigat, wala yung hapdi sa kaliwang tuhod ko. Isko. Tumitig si Mang Isko sa sapatos. Ibang klasing kumpiyansa ang bumalot sa mukha ni Mang Erning na tila isang binatilyong muling binigyan ng pagkakataong maglaro sa lansangan. Alam mo, parang gusto ko nang maglakad pa uwi. Walang tricycle at walang tungkod. Biro ni Mang Erning, ngunit may tunay na kadalakan sa boses. Kinabukasan, dumating naman si Aling Mercy, isang tindera ng prutas na matagal nang suki ni Mang Isko. May bagong sapatos na inayos si Isko para sa kanya. Maluwag ang garter at halos natanggal na ang takong. Nayon ay nilapatan niya ng bagong balat at pinatibay ang kabuuan. Isinuot ito ni Aling Mercy at tumingin sa paligid, parang hinahanap ang salamin. Ay, Isko, Diyos ko, parang hindi to yung lumang sapatos ko, aniya. Parang bago sa department store. Tumingin siya sa mga taong dumaraan at mumiti. Mas maganda pa nga yata ito kesa nung bagong bili ito. Mas presko pa sa paa. Siguro kasi naayos na ng mabuti, sagot ni Isko, kunwari kampante lang. Hindi lang maayos, Isko, tugon ng matanda. Sabi nga nitong apo ko, akala bagong bili. At alam mo ba, ang swelas parang kumakapit sa lupa pero hindi mabigat. At yung sakong ko na laging masakit, parang nawala ang kirot habang suot ko to. Luma pa rin po yan, Mercy. Inayos lang.
Huwag kang mapagkumbaba ha, sabi ni Aling Mercy. Pag pinayaman ka ng talento mo, huwag mo akong kalilimutan. Isang hapon, dumating si Denver, isang estudyanteng madalas pagtawanan sa kanilang paaralan dahil sa kanyang luma at butas na sapatos. Sa tuwing dumaraan siya sa hallway, hindi nawawala ang kantiyaw. Uy, may swimming pool sa sapatos mo. Baka mamaya, mauna pa yung swelas kesa sayo. Tahimik lang siya noon, palusot niya sanay na. Pero sa loob-loob niya, mabigat ang bawat hakbang. Ipinagawa niya kay Mang Isko ang sapatos, punit na ang likod, halos tanggal na ang swelas, at binabaha na ang medyas tuwing tagulan. 2 araw matapos niyang makuha ang inayos na pares, bumalik siya sa pwesto. Hindi para magpaayos muli, kundi para magpasalamat. Tay Isko, bati ni Denver, sabay hawak sa kanyang bagong linis na sapatos. Gusto ko lang po magpasalamat. Simula po nang suotin ko ulit to, wala na pong nambubuska sa akin. Napatingin si Isko mula sa matinilya. Ganun ba? Kasi maganda na yung sapatos mo sagot niyang may ngiti. Sobra po, sagot ni Denver. At ang sarap po sa paa. Hindi ko na nararamdaman yung butas o lamig kapag umuulan. At ang galing po, parang hindi ko na kinahihiyang tumingin sa ibang estudyante. Tumawa si Mang Isko, pero sa likod ng halakhak na iyon ay may malamit na kirot ng pangkabahala. Hindi dahil sa takot, kundi sa hindi maipaliwanag na bigat ng mga papuri. Sa loob-loob niya, dumadami na ang nagsasabi ng pare-parehong bagay. Mas magaan, parang ako ang ginawa para dito. Mas gumagaan ang katawan ko, parang hindi sapatos, kundi tulong. Habang minamasdan niya ang makinilya, nakita niya ang butiking ginto, nakatayo sa tabi ng kahon ng balat, nakatingin lang, tahimik, hindi gumagalaw, ngunit para bang naroroon upang paalalahanan siya. Ang pusong totoo ay laging ginagabayan. Sa gabing iyon, habang si Aling Lorna ay nagsasalim ng mainit na tubig sa lumang termos, lumapit siya kay Mang Isko na nooy tahimik na inaayos ang lumang balat para gawing insoles. Isko, tawag niya. Napapansin mo bang iba na ang reaksyon ng mga tao sa gawa mo? Napapansin ko, pero baka swerte lang, sagot ni Mang Isko habang di pa rin tumitingin. Hindi na to basta swerte, sabat ni Aling Lorna, inilapag ang termos sa gilid ng mesa. Yung guro ng anak ng kapitbahay natin? Umunta rito. Alam mo raw ba kung anong sabi? Ano raw? Tanong ni Mang Isko kunway walang interes. Yung estudyanteng laging huli nung nagsuot ng sapatos mo, nauna na raw pumasok. Natahimik si Isko. Hawak pa rin niya ang balat, pero parang hindi na niya alam kung paano ito gupitin. Isko, totoo bang may kakaiba sa mga sapatos mo? Hindi agad siya sumagot. Hindi ko rin alam, bulong niya. Hindi ko naman sinasadyang baguhin ang gawa ko. Ginagawa ko lang ang dati kong ginagawa. Pero simula nung dumating yung duwende. Yung duwende, singit ni Lorna. Tumango si Isko. May iniwan siyang kahon. May butiki sa loob. Ginto ang balat. Buhay yung hayop. Pero parang hindi normal. Napaatras si Lorna. Isko, di kaya? Huwag kang maalala. Agad niyang sabat. Wala naman akong ginagawa kundi magtrabaho. Pero simula nang palayain ko yung butiki, parang gumagaan ang lahat. Hindi lang sa kamay, pati sa loob ko. Tahimik silang dalawa. Sa labas, may kahol ng aso at palahaw ng tricycle. Sa loob, tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang hangin. Kinabukasan, may dumating na guro. Sumunod ay opisyal ng barangay. Isang araw, 3 bagong kustomer ang dumating. Dala pa ang kanilang mga kaibigan. Isang ginang ang lumapit at nagtanong. Yung sapatos po ba dito? Yung kay Mang Isko? Yung parang may ginhawa sa loob? Nagulat si Isko sa tanong. Ginhawa po? Opo, yung parang kahit pagod ka, pag sinuot mo. Parang komportable pa ring maglakad. Hindi siya nakasagot. Tumango lang siya at itinuro ang logbook. Isa na namang araw ng maraming order. Isa na namang gabi ng tahimik na pagtataka. Sa mga sumunod na linggo, dumoble ang kustomer. Napilitan si Isko na magdagdag ng balat, bumili ng bagong sinulid at mga gamit. Dati, iniipon niya ang sukli para makabili ng kanin. Ngayon, iniipon niya para makabili ng mas magandang makinilya. Pero sa kabila ng pag-angat,
Nanatili siyang tahimik. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng walang hintong pananahi, pagputol ng balat at pakikipag-usap sa sunod-sunod na customer, napaupo si Mang Isko sa harap ng lumang lampara. Maingay sa labas, may mga batang naglalaro pa rin, may tricycle na humaharurot, may tahol ng aso mula sa kanto. Pero sa loob ng maliit nilang tahanan, katahimikan ang naghahari. Sa sulok ng estante, nakasilong pa rin ang kahon ng balat at sa tabi nito nakadungaw ang gintong butiki. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ni Isko na nakikinig ito. Tahimik siyang tumingin doon. Walang biro, walang tanong. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit tila may bigat sa dibdib pero magaan sa loob. Parang may gustong umiyak. Pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkapuno. Salamat sa tiwala. Salamat sa bawat sapatos na natapos ko nang may ngiti ang suot nito. Salamat sa mga batang hindi na tinutukso. Sa mga gurong hindi na sumasakit ang paa. Sa mga nanay na may konting ginhawa kahit papaano. Tiningnan niyang muli ang butiki. Tahimik ito, ngunit tila mas kumikislap ang gintong balat nito sa ilalim ng ilaw. Kung anuman ang dahilan mo, sana'y hindi ako magkulang sa pag-aalada sa biyayang to. Sa unang pagkakataon, parang bahagyang gumalaw ang buntot ng butiki. At kahit wala itong sinabi, alam ni Isko ang kahulugan. Naririnig siya. Sa gabing iyon, humiga siya sa banig na may ngiti. Hindi dahil sa kinita niya, kundi sa tahimik na pag-amin na hindi na siya basta sapatero lang. Isa na siyang tagapagdala ng ginhawa, sa paanong paraan man. Dahil sa sunod-sunod na dumagsang kustomer at suki, unti-unting nakaipon si Mang Isko ng sapat upang makalipat sa mas maayos na pwesto. Hindi man ito malaki, para na rin itong palasyo kumpara sa pwesto sa bangketa. May bubong na hindi tumutulo. May pader na may pintura, pula at abong tinimpla ni Mang Isko mula sa natirang pintura ng barangay. May pinto silang nasasara tuwing gabi at isang bintana na may kurtina, gawa ni Aling Lorna mula sa lumang tabing ng kanilang silid. Sa isang sulok, nakapwesto ang makinang pantahi. Bagong bili, makinang pasailaw ng bumbilyang dilaw. Katabi nito tulad ng dati, ang kahon ng balat at naroon pa rin ang gintong butiki. Tahimik, hindi umaalis, laging nakamasid. Habang inaayos ni Mang Isko ang mamalumang kasangkapan, si Aling Lorna na may nablalagay ng tsa sa mumunting tasa na may bitak na sa gilid. Sinong mag-aakala pagkatapos ng lahat ng palipat-lipat natin, makakaupo ka rin ulit sa sarili mong pwesto? Wika ni Aling Lorna habang inaayos ang mga order sa papel. Ni ako rin, sagot ni Mang Isko, pilit pinipigilang ngumiti ng todo. Dati trapal lang ang depensa natin sa ulan. Ngayon, may kandado na tayong pwedeng ikandado sa gabi. Tumingin si Lorna sa paligid. May maliit silang altar sa gilid, may lumang electric fan na tumatakbo lang kapag sinipa ng marahan ang saksakan. Ngunit higit sa lahat, may dignidad na ang pwestong ito. Hindi na sila tinataboy, hindi na sila palipat-lipat. Hindi na sila parang usok sa hangin, naghahanap ng pwesto sa mundong walang pakialam. Salamat sa butiki, bulong ni Aling Lorna habang sinisipat ang kahon sa ilalim ng mesa. Hindi lang sa kanya, tugon ni Mang Isko bahagyang lumingon. Salamat sa iyo, sa tiwala mo, sa tahimik mong pagtitiis. Nagtagpo ang tingin nila, wala nang kailangang sabihin. Pareho nilang alam kung ilang gabi ang ginugol nila sa pangarap na walang kasiguruhan. Mga gabing yugaw lang ang hapunan at dasal lang ang baon sa susunod na araw. At ngayon, sa pagitan ng makiniya, balat at mga lumang tornilyo, naroon na sila. Hindi na lang basta sapatero at asawa ng sapatero, kundi 2 taong tinuruan ng kahirapan kung paano maghintay at umasa. Makalipas ang ilang linggo, sa dami ng order, napilitan si Mang Isko na humanap ng katuwang. 2 ang napili niya, si Rodel, 17 taong gulang na anak ng jeepney driver, at si Marco, 15, ulila na at nakikituloy sa tiyuhin. Unang araw ng 2 binatilyo sa shop. Umupo kayo, sabi ni Mang Isko, sabay turo sa kahoy na bangko. Bago kayo humawak ng sinulid, kailangang maintindihan niyo muna,
kung bakit tayo nananahi. Nagkatinginan ang dalawa. Si Rodel ang unang nagtanong. Hindi po ba para kumita? Tanong niya, diretso at inosente. Mumiti si Mang Isko. Pwede, pero para sa akin. Bawat sapatos na ginagawa ko, may mukha, may kwento. Hindi lang ito produkto. Ito'y bahagi ng tao. Kaya kung balak niyong magmadali o magtipid sa tahi, dito pa lang umalis na kayo. Tahimik si Marpo, pero napansin ni Mang Isko ang hawak nitong lumang backpack, butas sa gilid, punit ang strap. Galing ka ba sa Maynila? Tanong ni Mang Isko. Opo, pero hindi ako doon lumaki. Doon lang ako iniwan. Walang sumunod na tanong. Walang sumunod na paliwanag. Hindi na kailangan. Inabot ni Isko ang isang piraso ng balat at isang lumang sapatos. Gamitin niyan. Pakiramdaman mo kung anong bahagi ang sira at kung anong tahi ang nararapat. Si Rodel naman ay pinaturuan ni Aling Lorna kung paano mag-ayos ng resibo, maglista ng sukat at magsalubong ng mga kustomer. Hindi lang karayom ang kailangan dito. Wika ni Aling Lorna habang tinuturuan si Rodel magsulat sa lumang ledger. Kailangan mo ring maging mahinahon. Hindi lahat ng taong papasok dito ay may pera. Pero lahat sila ay may rason kung bakit sila lumapit. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Isko sa sulok. Hawak ang isang sapatos na halos ayaw niyang bitawan. Isa ito sa mga unang pares na naayos niya sa bagong pwesto. Gamit ang balat na bahagyang nadapuan ng butiki na minsan-minsan ay gumagala sa ilalim ng mesa. Tahimik ang shop. Lumapit si Isko sa kahon. Hindi niya sinasadyang tapikin ang kahoy at mula sa loob ay gumalaw ang gintong butiki. Tila sumalubong. Salamat, bulong ni Mang Isko. Bahagyang nakayuko. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Hindi niya kailangan ng dahilan. Ang mahalaga, may gumabay at siya'y tinulungan. Saglit lang siyang napatigil. May kislap sa mata ng butiki, pero walang ingay, walang kilos. Parang sinang-ayunan lang ang lahat. Sa maliit na pwestong iyon, may bagong pamilya. Hindi lamang sapatos ang hinuhubog, pati tiwala, tiyaga at dignidad ng mga dating halos bitawan ng mundo. At sa bawat pares ng sapatos na lumalabas sa shop, may tahimik na panalangin ang kasama. Sana sa bawat hakbang, maramdaman mo ang pag-aalaga namin. Paglipas ng ilang buwan, lalong lumawak ang pangalan ni Mang Isko. May ilang parokyanong mula pa sa ibang bayan. Ang sapatos na gawa niya ay hindi lang basta sikat. Ito'y hinahanap. Sa bawat pares, may kwento. Sa bawat tahi, may dignidad. At gaya ng lahat ng bagay na umaangat, napansin din siya ng mga mata ng inggit. Isang hapon, habang pinapainit ni Aling Lorna ang tubig para sa tsa, isang pulang kotse ang huminto sa harap ng pwesto. Bumaba ang isang lalaking may mamahaling damit, makintab na sapatos at mabangong pabango. Isang halimuyak ng impluensya at kontrol. Si Don Emilio Vargas, may-ari ng pinakamalaking sapatusan sa rehiyon. Kilala sa mabilis na produksyon. Mababang pasahod at malalaking kontrata sa mga mall. Ikaw ba si Mang Isko? Tanong niya habang hawak ang monokel sa mata at parang sinusukat ang buong pwesto gamit ang tingin. Ako nga po, sagot ni Isko, pinipilit maging magalang kahit may kutob na. Impresibo, ani Don Emilio, paikot-ikot sa shop. Maliit pero makapangyarihan. Sikat ka na, mabilis kang lumalago at dahil doon, may alok ako. Umupo si Don Emilio sa bangkong kahoy na hindi inaalok sa bisita. Bibilhin ko ang pangalan mo. Isko's Originals. Lahat ng design, lahat ng style, bibigyan kita ng porsyento. Hindi mo na kailangang tumahi pa. Magpahina ka na. Kami na ang bahala sa produksyon. Tahimik si Isko, hindi agad sumagot. Hinawakan niya ang sapatos na tinatahi at saka tiningnan si Don Emilio sa mata. Kung kayo na po ang bahala sa produksyon, sigurado akong hindi na ito ang magiging sapatos ko. Iba na ang pagkakayari. Iba na ang puso ng paggawa. Napailing si Don Emilio na para bang naaawa. Puso, isang pares ng gomat balat? Huwag kang magpakasanto, Isko. Negosyo ito. Sa akin po, hindi lang ito negosyo. Hindi ito produkto. Ito'y bahagi na po ng aking pagkatao.
tumigas ang panga ni Don Emilio. Tumayo. Sayang, bibigyan sana kita ng higit pa sa kahit anong kinikita mo ngayon. Pero kung ayaw mong makipag-ayos, ikaw ang mawawalan. Hindi na sumagot si Mang Isko. Tahimik lang siyang bumalik sa kanyang makinilya. Marahang tinahi ang sapatos sa kanyang harapan. Tila ba sinasagot ng bawat tahi ang lahat ng pagbabanta. Umalis si Don Emilio nang hindi lumilingon. Pero sa likod ng kanyang ngisi, may binabalak na mas madilim. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang sakuna. Walang pasabi, walang abiso. 3 lalaki mula sa munisipyo, may dalang clipboard, may kasamang pulis at suot ang tag ng municipal inspector. Ikaw po ba si Francisco Fernandez? Tanong ng isa. Opo, ako nga po. Ano pong ating? May reklamo, wala raw kayong kaukulang permit at may report na hindi ligtas ang estruktura ng shop na ito. Hindi ligtas? Singit ni Aling Lorna, lumapit agad. 3 buwan pa lang namin itong pinaayos. May resibo pa nga. Ma'am, hindi kami narito para makipagtalo. May utos mula sa itaas. Kailangan itong isara pansamantala. At kung may violation, baka maaring maging permanenteng pagsasara. Hindi nakapagsalita si Isko. Naramdaman niya ang pagsikip ng dibdib. Tumingin siya sa paligid, sa makinilya, sa balat, sa sapatos na hindi pa natatapos, sa mga apprentice na nagtaka at natigilan, sa dingding na kanilang pininturahan ng pag-asa. Isa-isa silang pinatigil sa paggawa. Isa-isa ang mga kasangkapan ay pinikturan. Ang ilang bahagi ng dingding ay tinapalan ng notice of violation. Sa gabing iyon, wala silang nagawa kundi magsara. Ang mga customer ay umuwi. Ang shop nabalot ng katahimikan. Hindi nagsalita si Isko buong gabi. Nakaupo lamang siya sa bangkong kahoy. Hawak pa rin ang sapatos na hindi na niya natapos. Hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. Hindi umiikot ang makinilya. Para bang natuyo ang lahat ng kanyang lakas. Ang init na nagmumula sa puso ay biglang naging hamog na lamang sa loob ng dibdib. Sa sulok ng shop, nakatambad ang kahon ng balat. Tila isang altar ng lumang paniniwala. Si Aling Lorna, nakaupo sa tabi niya, tahimik na sinabayan ang katahimikan ng asawa. Hawak niya ang baso ng malamig ng tsaang hindi nila ininom. Hindi mo ito kasalanan, Isko, mahinang sabi ni Lorna. Hindi ikaw ang may balak, hindi ikaw ang may galit. Pinasek nila tayo para gibain, pero hindi tayo ang dapat mahiya. Ngunit hindi sumagot si Isko. Sa loob-loob niya, kasalanan kong naniwala akong sapat na ako, baka mali na pinangarap ko pa. Pagkaraan ng ilang gabi, saka lang nila napagtanto ang isang tahimik na pagkawala. Hindi na nila nakikitang gumagalaw ang butiki. Wala na ang liwanag sa kahon. Wala na ang mahiwagang kilos na tila bantay ng shop. Lumapit si Isko sa kahon isang gabi. Marahan ang bawat hakbang. Parang kinakatakutan ang kumpirmasyon. Binuksan niya ang takip. Wala na ang butiki. Umalis siya, bulong niya. Baka natakot, sabing muli ni Lorna. Bahagyang nanginginig ang tinig. Umiling si Isko, mabigat ang bawat sagot. Hindi siya natakot. Umalis siya dahil ako ang nawala. Nawala ang kumpiyansa ko. Nawala ang pananalim sa sarili. At kung wala na akong tiwala sa sariling kamay, bakit pa siya mananatili? Walang luha ang bumagsak. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila'y tila sigaw na hindi kayang ilabas. Mabigat, matalim, at puno ng tanong na walang sagot. Umupo si Isko sa tabi ng saradong makinilya. Tahimik ang gabi. Sa labas walang ingay kundi ang ihip ng hangin na tila nanunukso. Sa loob, may aninong parang bumabalot sa dating maliwanag na pwesto. At doon sa gitna ng gabi, sa pagitan ng sapatos na hindi natapos, pangarap na biglang nalansag, at hiwagang lumisan, muling bumalik si Mang Isko sa simula. Ngunit na yon, bitbit niya ang tanong na higit pa sa kahirapan. Kung nawala na ang hiwaga, may halaga pa ba ang aking kamay? 2 linggo matapos ipasara ang pwesto, nanatiling tahimik ang sulok ni Mang Isko. Tahimik ang pakinilya.
Sarado ang kahon ng balat. Wala ang butiki. At mas malungkot pa roon, wala na rin ang dating sigla ni Isko. Ngunit isang umaga, habang naglalampaso si Aling Lorna sa labas ng kanilang barong-barong, isang pickup truck ang huminto. Bumaba roon si Mang Tony, ang karpintero sa kabilang barangay, kasama ang 4 na lalaking may dalang semento, plywood, tabla at hollow blocks. Narinig namin kailangan mo ng bagong simula, sabi ni Mang Tony, sabay abot ng plano ng istruktura. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala rito. Hindi pa man sila nakakapagbuhos ng unang halo, dumating na rin ang mag-asawang guro. Dala ang ilang folder, papel at permit application forms. Kami na ang maglalaad dito, sabi ng lalaki. Kilala namin ang sekretaryo ng mayor. At ang kapitan ng barangay namin ay kasamang lumapit mismo sa munisipyo. Dagdag ng ginang. Hindi ito dapat nangyari sa'yo. Makalipas ang ilang araw, halos kalahating barangay ang naroon na. May nagdala ng bakal at pako, may nag-ayos, at may kabataang nagboluntaryong maghalo ng semento at mag-ayos ng pintura. Ang mga dating customer na minsang natulungan ni Mang Isko ay nagbalik, hindi para magpagawa ng sapatos, kundi para magbalik ng utang na loob. Tay Isko, wika ng isa, habang bitbit ang 3 kahon ng ceramic tiles. Yung pamangkin kong halos ayaw nang pumasok noon sa school, nagbago dahil sa sapatos mo. Ako na po sa tiles ng bagong shop. Ako po sa pinturang panloob, sabat naman ng isa pang nanay. Yan ang kulay na gusto ng anak kong lalaki. Yung una niyang sapatos, galing sa inyo. Si Mang Isko nakatayo lamang sa gitna ng putik at alikabok. Walang masabi. Pigil ang luha, puno ang dibdib. Bakit niyo to ginagawa? Tanong niya kay Mang Tony habang sabay silang naglalagay ng pinto. Ngumiti si Mang Tony, pawisan, may simento sa kilay. Kasi Tay Isko, yung kabutihang hindi mo sinisigaw, yun ang pinakamatunog sa puso ng tao. Hindi namin to ginagawa para sa'yo lang. Ginagawa namin to dahil bahagi ka na ng buhay namin. Yumapit si Aling Lorna. Inunasan ang pawis ni Mang Isko gamit ang laylayan ng kanyang duster. Kita mo, Isko, mahinang sabi niya, kahit anong pagsubok ang dumating, may mga tao pa ring hindi bumibitaw. Tahimik si Isko, tumingin sa bagong gusali. Hindi pa tapos, pero unti-unting nabubuo. Mas malaki kaysa dati, mas matatag. Mas maraming kamay ang humipo at nag-alay ng oras, lakas at tiwala. Oo, wika niya. At ngayong nandito silang muli, parang may bumabalik din sa akin. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung ano ang bumabalik. Ramdam na iyon, sa kanyang mga kamay, sa kanyang dibdib, sa bawat piraso ng balat na muli niyang hahawakan. Nang tuluyang matapos ang bagong pwesto, mas malawak, mas matibay at puno ng alaala ng pagtutulungan, dahan-dahang nanumbalik ang sigla ni Mang Isko. Sa bawat bagong tahi, dama niya ang bigat ng layunin, hindi na lamang para sa kabuhayan, kundi para sa kabutihan. Isang gabi, habang inaayos niya ang lumang kahon ng balat sa ilalim ng mesa, napansin niyang may munting liwanag sa sulok. Tahimik, kumikislap ang ginintuang balat sa ilalim ng dasera. Ang butiki, tahimik na gumagapang sa gilid ng tahon, tila ba hindi na ailangang magsalita. Ngumiti si Mang Isko, walang halong gulat. Parang matagal na niyang alam na babalik ito. Alam ko na, mahinang bulong niya habang pinagmamasdan ito. Bumalik ka kasi nagbalik din ang sigla ko at tiwala ko sa sarili ko. Walang sagot ang butiki, pero sapat na ang presensya nito. Isang paalala na ang tunay na hiwaga ay nagsisimula sa loob. Mula noon, mas naging masigla ang bawat araw sa shop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang paggawa ang layunin ni Mang Isko, kundi pagbibigay. Hindi lang pagtatahi ng sapatos, kundi pagtatahi ng pag-asa. Kaya't isinilang ang Lakbay pa ang Payapa, isang simpleng programa na may malaking layunin. Mamigay ng libreng sapatos sa mga estudyanteng kapos sa buhay. Tuwing pasukan, isang mahabang linya ng mga batang may ngiting abot tenga ang makikita sa harap ng shop. Lahat may bagong pag-asa.
Ang bawat pares ay hindi lang basta sapatos. Ito'y gawa sa malasakit, tahi ng dignidad, balat ng pangarap. Galing man sa sobrang kita ng shop, ang tunay na puhunan ay ang sobrang pagmamahal ni Mang Isko sa kanyang sining at sa kanyang bayan. Isang umaga habang pinapasuot ni Isko ang huling pares ng sapatos sa isang batang babae, marahang kumapit ang bata sa kanyang braso. "Salamat po, Tay Isko," anito, halos pabulong, pero buo ang ngiti. "Hindi na po ako mahihiyang pumasok." Sumunod ang isa pang bata, lalaki, may butas pa ang bulsa ng uniforme. Umupo ito sa tabi ni Aling Lorna habang inaabot ang bagong pares. "Masayang masaya po ako, Nay Lorna," bulalas ng bata. Hawak-hawak ang bagong sapatos na para bang laruan. "Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganitong kagandang sapatos." Tuminala siya kay Isko, may ningning ang mga mata. "Pati po sa pagtulog ko, katabi ko po ito. Ayokong mawala, ayokong marumihan. Para pong regalo na ayokong bitawan." Maging ang mga magulang lumapit. May isa pang ang nanay na umiiyak habang hawak-hawak ang kahon. "Hindi lang po yan sapatos, Mang Isko. Binigyan niyo po ng lakas ang anak ko. Hindi na siya tutuksuhin, hindi na siya mahuhuli, hindi na siya magtatago." At dahil sa patuloy niyang pagbabahagi ng kabutihan, lalong dumami ang kustomer mula sa kabilang bayan, mula sa mga paaralan. Minsan, pati taga Maynila ay bumababa para lang masubukan ang kanyang gawa. Mas dumami rin ang biyayang bumabalik sa kanya, hindi lang pera, kundi tiwala, pagkilala, at higit sa lahat, paggalang. Isang araw, habang tinatahi niya ang sapatos ng isa sa mga batang tinulungan niya, napangiti si Isko sa sarili. Hindi na niya kailangang hanapin ang hiwaga. Nasa kanya na ito, sa bawat sinulid na may layunin, sa bawat sapatos na may saysay, at sa bawat tahimik na pasasalamat na hindi man masambit ay nararamdaman niyang buong buo. Dahil sa patuloy na pagdating ng biyaya, mga kustomer mula sa malalayong lugar, mga institusyon na naguunahan sa pag-order, at mga taong walang sawang sumusuporta, nakapagtayo si Mang Isko ng isang pabrika. Ang mga dating apprentice, ngayon ay may sariling lamesa. Si Noel, ang dating tahimik at nerbyosong binatilyo, ay siyang namamahala na sa pagputol ng balat. Si Gina, ang dating estudyanteng tinulungan noon, ay bihasa na sa pagtatahi ng lining. May kanya-kanyang gampanin. May respeto, may sistema, ngunit isang bagay ang hindi kailanman nagbago. Lahat ng sapatos ay kailangang dumaan sa silid ni Mang Isko at sa tahimik na presensya ng butiki. Doon, habang mag-isa siyang naghahanda ng mga balat tuwing gabi, tahimik na gumagapang ang ginintoang butiki sa ibabaw ng mga materyales. Si Mang Isko lang ang nakakakita rito. Hindi niya ito binabanggit sa mga trabahador. Hindi niya rin kailanman ipinaliwanag. Itinago niya ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Dahil ang hiwaga aniya ay hindi ipinagmamakaingay. At bagaman walang nakaalam, tila may kakaibang sigla sa bawat pares na galing sa kanyang silid. Parang mas madulas ang tahi, mas buo ang anyo, mas buhay ang pagkakagawa. At sa bawat tapos na sapatos, ramdam ang presensyang hindi maipaliwanag. Hindi nila alam kung bakit laging iba ang gawa ni Mang Isko. Ngunit para sa kanya, sapat na ang katahimikan at ang patuloy na pagdapo ng butiki tuwing gabi bilang paalala na ang tunay na mahika ay nananatili sa mga kamay ng taong mulat sa kanyang layunin. Sa ikalawang palapag ng pabrika, may maliit na opisina si Mang Isko na may bintanang tanaw ang loob ng workshop. Sa gabing iyon habang pinagmamasdan niya ang mga kabataan, tahimik siyang sumipsip ng kapeng gawa ni Aling Lorna. "Hindi ko akalaing mangyayari to, Lorna," mahinang sabi niya. "Ako rin," sagot ni Lorna habang pinupunasan ang lamesa. "Pero Isko, hindi ito basta swerte. Pinahi mo to paunti-unti. Tahi ng tao, hindi lang tahi ng makina." Saglit siyang tumigil, tumingin sa sulik ni Isko kung saan naroon ang kahon ng balat. "At sa tulog na rin ng butiking yan, alam kong kasama mo siya sa bawat hakbang." Napatingin si Isko sa butiking ginintuang nakahimlay sa gilid ng kanyang lumang kahon.
tila natutulog, pero naroon, nakatambay, nagbabantay. Hindi na lang ako sapatero ngayon, bulong niya. Ngayon, hindi na lang isa, kundi buong distrito ng pampublikong paaralan ang pinadadalhan ng libreng sapatos tuwing pasukan. Dumadayo na sila, may schedule, may volunteers, at bawat batang tumatanggap ay may pangalan ng gumawa sa loob ng kanilang sapatos, isang paalala na may taong naniniwala sa kanila. Sa isang simpleng seremonya sa paaralan ng San Pedro Elementary School, kausap ni Mang Isko ang isang batang lalaki na hawak ang bagong pares. "Bakit po may pangalan dito?" tanong ng bata habang nakasilip sa loob ng sapatos. Mumiti si Mang Isko, lumuhod sa harap ng bata, mata sa mata. "Para maalala mong may taong naniniwala sa'yo," sagot niya. "At kung dumating ang araw na pagdududahan mo ang sarili mo, tignan mo lang yan. May taong naniwala bago ka pa man matutong maniwala sa sarili mo." Tahimik ang bata, hawak-hawak ang sapatos na para bang regalo mula sa langit. Pagkatapos ay niyakap si Isko, mahigpit. Walang sinabi, pero damang-dama ang pasasalamat. Mainit ang hapon nang huminto ang isang SUV sa harap ng pabrika ni Mang Isko. Makinis, makintab, may plakang taga Maynila. Bumukas ang pinto at mula roon, bumaba ang isang lalaki na bihis, coat sa gitna ng tag-init, sapatos na walang alikabok at hawak ang leather na suitcase. Si Ray. Bumilis ang tibok ng puso ni Aling Lorna nang makita ito mula sa bintana. Agad siyang lumabas, tila ayaw maniwala sa nasasaksihan. "Ray!" tawag niya, nanginginig ang tinig. "Anak!" Tumangulang si Ray, bahagyang ngumiti. Ngunit wala sa mata niya ang mainit na pagbabalik, parang may layunin siyang dala. Hindi pagnanais na makabawi. Lumabas si Mang Isko mula sa likod ng pabrika. Sa unang tingin pa lang, natigilan siya. Tila hindi niya agad maiproseso ang nararamdaman. Galak, lungkot, pangungulila at takot. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang ilang hakbang na lang ang pagitan nila, bahagyang iniangat ni Mang Isko ang kamay. Gusto sana niyang yakapin ang anak. Ngunit umiwas si Ray. "Pa, may dala akong business proposal." Agad na sabi ni Ray, malamig at formal. "May investors na gustong bumili ng kumpanya nyo. Nakita nila ang kwento sa media. Magandang timing ito. Kung papayag kayo, hindi nyo na kailangang magtrabaho. Sila na ang bahala sa mass production. Ang pangalan mo pa rin ang gagamitin. Isko Originals, national brand na." Hindi agad nakasabot si Mang Isko. Tumingin siya kay Ray, diretso sa mata. Tila hinahanap pa rin ang anak na minsan niyang tinuruan tumahi, gamit ang lumang tela. "Ray," mahina niyang simula. "Anong nangyari sa'yo?" Nagtaka si Ray. "Pa, binigay namin lahat sa'yo anak. Pinag-aral ka. Ginapang namin yon. Pandesal tuwing umaga, lugaw sa tanghali, dasal sa gabi. Naging engineer ka. Umalis ka't di na bumalik." Ni isa sulat, isang tawag, wala. Napayuko si Aling Lorna sa tabi ni Isko. Pinipigilang lumuha. "Hindi ko kailanman isinumbat sa'yo ang pagpapaaral namin," dugtong ni Mang Isko. "Pero nang malaman mong umaasenso ang negosyo na naipundar namin ng nanay, bumalik ka, hindi para kamustahin kami, kundi para ibenta ang pinaghirapan namin." Nagtaas ng tingin si Ray, halatang naiinis. "Pa, business lang to, practicality. Hindi naman masama ang layunin ko. Gusto ko kayong tulungan makaangat." "Hindi kami produkto, Ray," sagot ni Mang Isko. "Hindi rin negosyo ang sapatos namin. Dito sa bawat tahi, may pangalan, may kwento. Hindi lang ito basta sapatos. Hindi ito basta tatak. Hindi ito basta tatak." Tahimik si Ray. Hindi niya alam kung paano tutugon. Kaya't tinawag ni Mang Isko ang isang bata, payat, may butas ang shorts, ngunit nakangiti habang nilalaro ang kanyang bagong sapatos. "Halika iho," ani Isko. "Ipakita mo sa kanya." Lumapit ang bata. "Ito po ang sapatos ko, gawa ni Tatay Isko. Ang pangalan ko at pangalan niya ay nasa loob ng sapatos ko po." Ipinakita niya ang loob ng sapatos kung saan may sulat kamay na pangalan, "Gawa para kay Miguel, mula kay Mang Isko. Pinangako ko po sa nanay ko na mag-aaral akong mabuti habang suot to," dagdag ng bata. "Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganito kagandang sapatos." Napalingon si Ray sa anyang ama.
Yan ang puhunan ko, ani Isko. Hindi investors, hindi milyon, kundi mukha ng bawat batang may bagong pag-asa. Tumalikod si Ray, tahimik, umalis nang wala mang lang paalam. At sa likod niya, nanatili si Mang Isko, hindi bilang negosyante, kundi bilang ama at tagapagtahi ng dignidad. Lumipas ang ilang taon. Patuloy na lumalago ang pangalan ni Mang Isko sa buong rehiyon. Habang ang kanyang pabrika ay lumalaki, hindi lang sa sukat, kundi sa tiwala ng bayan. Si Don Emilio ay tahimik na nagpaplano ng muling paghihiganti. Gamit ang natitira niyang koneksyon, sinubukan niyang ipakalat ang tsismis na gumagamit si Mang Isko ng ilegal na materyales at di ligtas na proseso. Ngunit hindi niya alam, may tahimik na nakikinig. Si Masigasig, ang duwendeng matagal nang nagbabantay. Sa gitna ng gabi, sa mga ulap ng mahika at mga daang hindi tinatahak ng tao, hinipan ni Masigasig ang hibla ng katotohanan. Sa isang iglap, lumabas sa media ang matagal nang tinatago ni Don Emilio, tax evasion, mababang pasahod, at kawalan ng benepisyo ng daan-daang manggagawa sa kanyang pabrika. Nag-ugat ang galit ng taumbayan. Pumutok ang balita, nag-imbestiga ang ahensya, sinuspinde ang operasyon, at makalipas lang ang isang buwan, tuluyan nang isinara ang pabrika ni Don Emilio. Ang kanyang apelyido, dating simbolo ng yaman at impluensya, ay naging kahihiyan sa mundo ng sapatos. Isa sa mga dating empleyado niya, si Luis, ay lumapit kay Mang Isko isang hapon. "Sir, wala na po ako sa kanila, pero marunong po akong mag-ukit ng swelas. Baka po may mapaglagyan kayo sa akin dito." Tiningnan siya ni Isko, ngumiti, at iniabot ang lumang kutsilyo ng sapatero. "Dito walang sir. Dito lahat pantay. Mag-umpisa ka sa tabi ko." Ang gulong ng buhay ay muling umikot, at sa pagkakataong ito, tumigil ito sa kamay ng may malasakit. Nanatiling mapagkumbaba si Mang Isko. Sa kabila ng tagumpay, hindi siya nagpatayo ng napakadarang bahay. Simple lang at maayos na tahanan para sa kanilang mag-asawa. Nananatili pa rin siyang unang dumarating sa pabrika, huling umaalis hanggat hindi nakauwi ang lahat. Ang kanyang mga apprentice, na ngayoy bihasa na, ay tila sariling anak na sa kanya. Isang araw, habang tinatahi niya ang bagong pares ng sapatos para sa batang may kapansanan sa paa, may lumapit na batang lalaki. Punit-punit ang sapatos, butas ang medyas, at tila alanganin sa paglapit. "Sirang-sira na po ang sapatos ko," mahina nitong sabi. Tiningnan siya ni Mang Isko. Sa mukha ng bata, nakita niya ang sarili. Dekada na ang nakalipas. Ngumiti siya. "Sige, anak. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Ako ang bahala rito." Umiyak ang bata sa tuwa. Tumakbo palayo, dala ang pangakong sapatos, habang si Mang Isko naman ay ngumiti, nakatingin sa langit. Gabi na. Tahimik ang pabrika. Wala nang ugong ang makinilya, at ang mga balat ay maayos na nakasalansan sa tabi. Sa gitna ng katahimikan, may liwanag sa sulok ng silid. At sa liwanag na iyon, lumitaw si Masigasig. Maliit ang katawan, maputi ang buhok, at may mas malaling na ngiti sa kanyang mukha. Ngiting may taglay na kapayapaan, pag-unawa at pasasalamat. "Matagal-tagal din, Mang Isko," bati niya. Nagulat man, agad ngumiti si Mang Isko. Masigasig sabay tango. "Akala ko, hindi ka nababalik. Bumabalik lang ako sa mga taong hindi nakakalimot. Sa mga pusong hindi tumigas kahit binuhusan ng tagumpay." Naglapag ng tsaa si Mang Isko, lumang tasa pa rin, bitak na sa gilid. "Salamat, aniya, sa lahat ng tulong mo." Umiling si Masigasig. "Mas ako ang nagpapasalamat sa iyo. Hindi mo ipinaddamot ang biyaya. At higit pa roon, hindi ka lang nakatanggap ng hiwaga, naging hiwaga ka sa iba. Hindi ka lang nakatanggap ng biyaya, naging biyaya ka sa iba." Tahimik ang silid, hindi kailangan ng palakpakan, hindi kailangan ng medalya. Ang gabi ay saksi sa pagkilalang hindi kailangang ipagsigawan. Tumayo si Masigasig. Ang sapatero ay hindi lang tagatahi ng balat, undi tagapag-ugnay ng dangal. "Paalam, Mang Isko.
Hanggang sa muli, kung sakaling may ibang batang nangangailangan ng sapatos o ng pag-asa at sa isang kisap mata na wala ang duwende. Ngunit sa puso ni Mang Isko ang presensya niya'y nananatili at sa mga sumunod na taon, bawat sapatos na lumalabas sa pabrika ni Mang Isko ay hindi lamang hinabi ng kamay, kundi pinanday ng malasakit, paninindigan at pagmamahal. Isang pamana ng isang sapaterong piniling manahin ng kabutihan kaysa itahi ang kanyang pangalan sa salapi.